Hi guys! Welcome to Jill in Can. So today ay Friday at tayo ay naka-uniform ng We Rock. Papasok tayo sa work. 3 o'clock shift. At yan, ihahatid tayo ni Celestia. So, ang ganda ng weather guys. Sunny. So, wala pa yung mga kids. Nasa school pa sila. Ihahatid ako sa work. Kaya kasama si Celestia. Yan. Saya-saya niya, oh. Excited siya, eh. So, buntot ng buntot kasi ilang days kami magkasama sa bahay. Ay, nasa niya. Ay, wait lang. Babysit. Wait lang, bebe. Your car seat. Wait. Yan, guys. So, maaraw na. Positive 8 ang ating temperature today. Kaya, ngayon, 3 o'clock yung aking work. Starting this week, ang uwian namin, hindi na kami mag-close ng 7. Ang closing time na namin ay 6 PM na. So, from 6 PM to 6:30, yun yung naglilinis kami. So, hanggang 6:30 na lang. Dati, ang shift ko until 7:30, yun yung closing namin. So, dahil spring, summer na, usually pag mainit na yung weather, ganito, maganda na yung weather, ang sabi ng aking boss ay kumukonti yung pumupunta doon sa kids gym. Kasi syempre, mas marami ang nagpupunta sa mga outdoor activities. Kaya ngayon, mas less yung hours namin by 1 hour. No? So, dahil mas early yung pagko-close ng aming gym. Oo nga, ang ganda ng clouds. Sa Pilipinas. Ang ganda ng clouds. Hi guys, so ito nga ay Friday, walang tao. Tapos na, 6 o'clock natapos na at linisin ko na lang to guys. Yan, so isa-sanitize ko siya. So i-fix ko muna yan, tapos sanitize. So ito yung aming gym. Yan. So dyan yung washroom. Yan, so medyo malaki siya. Meron pa dong area. Yan. Okay, so maglilinis muna ako guys.
Guys, so bye-bye kids gym. So pauwi na tayo ngayon pero hindi pala. Mag-grocery na lang kami dahil lang aga ng uwian ko 6:30 na, dati 7:30 maliwanag pa. Pero kahit hanggang 9 o'clock maliwanag pa ngayon guys. Yan, bye. See you tomorrow. So meron pa rin akong work bukas. So pang weekends lang naman ako at hindi ako nag-work ng Sunday. So Friday closing at Saturday morning hanggang afternoon, mga hanggang 2:30. So dahil maaga pa guys, ay mag-grocery na lang daw kami ngayon. Tama ba? Tama. Okay, so see you there. Guys, sobrang maaraw. Andito na tayo sa Superstore. Ayan, so napaaga ang ating grocery kaya wala tayong kasamang anak ngayon kasi biglaan lang ito guys. Malamig din, mahangin din pala kahit mainit. Bakit? Usually doon yun eh, hindi mo malapit sa ano. Yung PWD? Para malapit sila sa cart. Malapit pa din naman eh. Malayo yan oh. Ang ganda ng mga flowers. Buy groups of 2 for $5. Ito siya. Cute. Kaso guys, wala akong green thumb. Meron lang ako isang plant sa bahay na snake plant pero inaalalayan ko na yung buhay niya kasi malapit na siyang machugi. Ganda. Ayun guys, so kung mahilig kayo sa mga plants, what's this? Fine herbs. Gigantico. Ang ganda. $16. Ang bango pa. Here 7:43 PM guys, napakasikat, ano yun? Taas ng araw. Napakataas at sikat ng araw. Hi guys, ang lamig. So ang ganda nung sunset na yon. Share ko yung picture na yan. Hindi ko kaya yung lamig. Babalik. Hindi ko kaya yung lamig. Yun yung ginawa ko. So babalik kami. Sa kotse na lang kami mag-uusap guys. Share ko sa inyo. Ang lamig. Ayan o. Diyan lang kami dadaan. Ang lamig talaga. Ang ganda niyan guys. Share ko yung picture niya na. Hi guys. So nandito na tayo sa apartment. At safe na safe tayo from the lamig. Yun guys. So hindi ko kinaya yung lamig doon kasi hindi ready yung aking kasuotan. Ito, at yung aking jeans na manipis lamang. Kaya, imbis na lumabas kami ng aking hubby, ay bumalik na lang kami dito. At ngayon ay nandun na siya kasama yung mga kids. At si Celestia, binantayan niya muna.
Ayun guys. So, ang gusto kong i-share sa inyo ngayon ay yung tungkol sa aking work. So, dahil nga ngayon ay summer na or spring to summer break. Yan. So, wala tayong school ngayon. Pero meron pa rin part-time work. So, last January, nag-apply ako ng isang work na kung saan ako naman ay natanggap. Pero ang start nito ay sa June pa. Sa June 17 pa yung start ng training at hanggang September 2. So, ito yung eksaktong-eksakto guys na sa announcement ng IRCC, no. Ngayong January to April, nag-end na nga pala guys yung temporary measure na magbigay ng full-time hours para sa mga international students. So, natapos na yun guys ngayong April 30. Pero hindi ko naman talaga siya nagamit guys kasi hindi naman yung work namin sa kids gym ay hindi talaga din nagbibigay ng full-time hours. At ako din guys, hindi ko kaya yung full-time hours, especially meron pa akong family, tapos nag-aaral pa tayo. So hindi ko din kaya yung full-time. Na ang full-time ibig sabihin nun ay 40 hours per week. So hindi ko talaga kaya. Pero doon sa kids gym, yung 20 hours din hindi ko pa rin, minsan hindi ko pa siya nagagawa yung 20 hours per week. Madalang lang na mangyari na naka 20 hours per week ako. Naka 20 hours per week ba ako? Parang hindi nga no? Hindi. So, hindi ako naka 20 hours per week doon talaga. Pero okay lang yun guys sa akin kasi nga meron tayong mga ibang responsibilities sa family, tapos yung school. Ayan, so dahil nga natapos na yung January to April na full-time hours na binigay ng IRCC para sa mga international students, ay ngayon naman para sa amin na merong scheduled break para sa mga papasok ulit ng fall term, ay allowed kami para sa full-time hours. So, once nag-start yung break namin, actually guys, pwede na kaming dumiretso mag-full-time. Yeah, so hindi ko naman din nagawa pang mag-full-time since itong month of May, start pa lang naman ng May, no? So, hindi ko pa rin nagagawang mag-full-time hours since nga sa kids gym ay hindi naman din talaga nagbibigay ng full-time hours. Pero inaabangan ko yung aking next job, which will start in June 17. So, abangan nyo yun guys kung saan ako mag-work. Sa June 17 yung start ng training namin until September 2. So, ito na nga guys. So, sinabi ko na sa aking boss, sa aking kids gym boss o yung owner, na sinabi ko sa kanya na I will still be working here, na mag-work pa rin ako sa kanya. Since Tuesday night naman yung work ko doon, meron akong respite work or meron akong inaalagaan na special child for 2 hours. Tapos ako na rin nagko-close ng gym sa gabi. Tapos pag Friday, ayun din. So, sa closing hours din ako. Tapos Saturday, yun yung morning until 2:30 yung schedule ko. So, yun yung mga working hours ko with the kids gym, na sa tingin ko kapag dumating na yung full-time job ko, kasi Monday to Friday yun guys, pero yung hours siguro pwede sa 30 hours to 40 hours, so depende kung saan mo gusto, kung ilan yung kaya mong hours, no, na full-time hours. Yan, so sinabi ko sa kanya na meron akong full-time summer job na tinanggap, na ni-refer ng classmate ko sa akin na mag-apply doon at na-accept naman ako. Yan. So, kasi guys, yung uso dito sa Canada, ay uso dito yung mga summer camp. So, maraming mga summer camp na nagaganap dito sa mga iba't ibang sa mga schools, sa mga organizations, may mga summer camp talaga. So, sa dati kong practicum, meron din silang summer camp doon, pero hindi ko din tinanggap na mag-summer camp sa kanila dahil itong ang in-applyan ko ay nauna na na-hire ako. Tapos itong
sa kids gym, meron din silang summer camp. Pero kasi hindi pa ako decided kung gusto kong mag-summer camp doon. And iniisip ko din na gusto ko ng mas maraming hours na makumpleto ko talaga yung magamit ko yung full-time hours na makuha ko during the summer. Yan. Kaya kinuha ko itong isang kaya kinuha ko itong isang job na kung saan ako yung na-hire. Yan. So, yan ang aabangan natin, guys. So, dahil nga ngayon ay scheduled break para sa atin, ay pwede tayong mag full-time job. So, yung mga mag full-time hours, yung mga ka-international student natin ngayon dito, guys, sa Canada, ay pwede tayong makapag-ipon dahil meron tayong makahanap tayo ng mga full-time job na magbibigay sa atin ng Monday to Friday work or 40 hours a week. Yan, makakaipon tayo ngayon, guys. So, pero guys, merong mga, hindi lahat ay pwedeng makapag-avail nitong scheduled break. So, halimbawa, kung kayo naman ay based doon sa school namin, no, sa Northwest College, sinabi doon sa letter na, babasahin ko muna. Sinabi dun sa letter, guys, na hindi ka eligible para sa scheduled break na ito kung ikaw ay nag-change ng program mo o nag-change ka ng school during this time, no? At kung hindi mo na kumpleto yung previous program mo. So, may mga condition din pala, guys, na hindi lahat. So, kung kayo ngayon ay nag-change ng school or ng program nyo or hindi nyo natapos yung previous program nyo, you have to ask your school kung qualified kayo para sa full-time hours during this scheduled break. Also, make sure, guys, na you have your valid study permit at naka-indicate doon kung saan yung mga pwede kayong mag-work. So, minsan may mga depende sa study permit nyo kung anong nakalagay doon. Kung nakalagay ba doon may mga limitations. So, alam nyo kung saan kayo mag-work, kung pwede ba kayo sa off-campus or sa on-campus lang. So, be sure to check yung study permit nyo at make sure na yung study permit nyo ay valid. So, for us guys na magi-start ng fall term, so pwede kaming mag full-time hours until September 2. Pero kung magi-start ka ng spring term, you will be allowed to work until May 5. So, hanggang May 5 lang yun. Parang sandali lang yun, no? Ilang weeks lang yun. Pero anyway, at least you are still, pwede ka pa rin ipon ng full-time hours. So, ang importante niyan ay makahanap tayo ng job na magbibigay sa atin ng full-time hours. So, kaya inabangan ko talaga tong isang work na to kasi gusto ko talagang magkaroon ng full-time hours. Ma-maximize ko yung aking scheduled break. Yon. At isa pa sa good news, guys, for the spring term 2024, ngayong parating na September, bagong announce ng IRCC na tayong mga international students ay pwedeng mag-work up to 24 hours. So, previously or originally, 20 hours lang talaga ang allowed para sa international student na mag-work, no, per week. So, 20 hours lang talaga yun per week noon. Pero ngayon, ay 24 hours per week na. So, nag-increase lang siya ng 4 hours, guys. Pero I think, not because we want to earn more, no, but para they want us na ma-prioritize pa rin natin yung schooling natin. So, para hindi natin masayang yung education na binabayaran din natin dito. And, minsan kasi, nagkaroon nga ng mga issue kung natatandaan nyo yung mga balita ng yung previous, yung last year, no? Kaya nga nagkaroon ng mga restrictions yung IRCC dahil nga sa mga international students na naging pasaway din sila. Maraming may mga ibang classmates kami na hindi mo na sila makikita sa school. Okay, classmates namin sila. Makikita na lang namin sila sa first day at yung mga last day ng school pag may submission na, pag may mga group presentation na. So, minsan doon lang namin sila nakikita, guys. So,
nalaman ng IRCC yung mga ganong situations at yung iba pa, yung mga ibang schools na naging abusive din sa mga students, no, na kumukuha ng mga students kahit wala naman silang masyadong tinuturo or walang natututunan. So, gusto ng IRCC na makorek yung mga abusive practices na ginagawa ng both the schools and yung mga students din na pumapatol sa mga ganitong mga procedures, no, yung mga ginagawa nila. So, kaya ito, yung 24 hours, it's good for 3 shifts, kung 8-hour shift yun, no. So, I think reasonable naman yung binigay nila na 24 hours para naman ma-manage pa rin yung time. So, originally din, parang they were planning na magkaroon ng 30 hours yung increase, no. But, I think the 30 hours is medyo too much din siya. Especially kung may family ka, at yun nga, syempre okay naman siya, kikita ka naman, pero syempre yung studies mo ay baka ma-compromise. Yan. So dahil based on my experience, nakikita ko madali lang yung madali lang yung mga inaaral namin dito, pero you need time to do the research, you need time to do the paperwork. So yung mga gano'n, no, hindi ko alam kung paano explain na madali lang siya, pero you need to allot time para sa paggawa nito. Although, the teachers here, hindi naman sila ganun ka-demanding tungkol sa mga output na ibibigay mo. Hindi katulad sa Philippines na sobrang creative, ganun. So, sa kanila, it's more about the content, kung ano talaga yung nilalaman nun. And hindi rin naman din ganun ka-strict when it comes sa mga ibang mga rules, like mga grammar, ganun. Pero, it matters pa din, syempre, gusto natin ibigay yung best natin kasi ganyan yung mga Filipino, guys. Talagang pag nandito tayo, guys, especially sa mga parating na international students, no, we know na kailangan pa rin natin ng additional funds. Syempre, gusto natin kumita, gusto natin magka-gain ng experience, but the reason why we are here is yung pag-study natin. So, make sure na ang ating education ay hindi ma-compromise. Kaya ito yung binigay sa atin ng IRCC. At i-value din natin yung, syempre nagbabayad tayo ng malaki. Sobrang malaki yung tuition natin dito, guys. Alam nyo yan. So, i-value natin yung ating education dito. Especially, magagamit naman din talaga natin yung pinag-aralan natin. Like, kahit hindi pa tayo graduate, we can be hired sa mga companies na gusto natin na related doon sa ating pinag-aaralan ngayon. And I can feel na ganun yung nangyayari sa akin ngayon kasi yung magiging job ko sa June 17, it will be related sa aking course na tinuturo. Although yung aking current job sa Kids Gym is also related. I do respite work. What is respite work? So, yung respite work is, meron akong binabantayan, inaalagaan na child with autism. So, that is part of, na related sa aking program na tinitake dito sa Canada. So, yun. You have the advantage because you are studying. So, i-value po natin yung ating education dito sa Canada. And hindi lang yon kasi syempre, kung hindi man tayo mag-end up dito sa Canada, we can bring that education anywhere in the world kung saan tayo pumunta after this, no? After this, kung saan yung plano natin pumuntang bansa. Yan. So, balik ko nga pala yung kinikwento ko sa aking boss. Ang layo na ng pag-usapan natin. So, yung boss ko nga pala, so nabanggit ko nga sa kanya na meron akong summer job na papasukan. And then sabi niya, I'm happy for you kasi maganda yung company na yan, and they will give me the exposure and the experience. So happy din naman siya. Kaya lang sabi niya, but I offered you first and you said no to me, pero dun daw tinanggap ko yan. So siguro personal reason na lang din, and nakita ko din na maganda nga yun talaga yung company na yon. Kaya gusto ko din yung company na yon. Nakita ko yung mga mission nila at yung structure ng organization nila ay nagagandahan din ako. And I think totoo yung sinabi ng boss ko na it will give me experience. Yun din ang nakikita ko doon. And of course,
medyo mas mataas din yung offer doon. So, yun. Yeah, pero but most especially guys, I'm not really after the money dahil para sa akin, hindi pa malalaki yung mga sinisweldo ko dito. So, I'm here to gain more experience talaga. Kasi syempre, matagal tayong naging housewife. Matagal kong hindi ginamit yung aking kurso sa college na na-take, no? Although nagagamit ko siya sa mga anak ko and sa aking church service, yung mga naging katungkulan ko sa simbahan bilang teacher, yan, doon ko naman siya nagamit. Although hindi ako nakapag-teach in a formal school setting, pero nagamit ko siya in church and sa aking mga anak. Yan. So, pero ngayon, habang nandito ako sa Canada, yun yung gusto ko, yung mag-gain ko pa yung experience. Yan. Kaya, as much as possible, nung in-offer din sa akin yung practicum na mag-summer camp ako sa kanila, naisip ko, kung meron pang iba, gusto ko pa rin na makita pa din yung ibang organization kasi gusto ko din ma-witness yung iba't ibang pamamalakad nila, iba't ibang mga goals nila for the, dun sa mga siniserve nilang mga people. So, yung kids gym, yung practicum ko, at yung aking future summer job, yan yung mga nagbigay sa akin ng magandang experience dito for a start. So, talagang ang experience ko dito, parang, sobrang masaya ko guys sa experience ko dahil, syempre matagal akong housewife at yung experience na yun, parang lumabas ako sa shell na wow, parang every time na sinasabi doon sa practicum na yung mga good things about me, parang it's so touching na sasabihin nila sa akin yun, ganyan, kasi parang hindi ko ma-imagine na ginagawa ko pala yun, pero nakikita nila yung mga ginagawa ko. Yun guys, so far talagang masaya yung pag-aaral ko dito, although nga hindi ganun din kadali dahil we need to study. Pero wala yung study na ito pala yung isa sa kagandahan ng pag-aaral dito guys. Hindi mo kailangan mag-review para sa test. So, minsan actual or yung own ideas mo, yung reflection mo tungkol sa subject matter na ito. So, hindi katulad sa Philippines that we need to review ano yung meaning, explain ano yung definition, yung more on definition, yung mga enumeration. So it's more of parang lang yun, identifying yung mga ganun, no? But dito hindi natin kailangan mag-review, walang mga matching type, mga ganon. So may matching type pero siya yung situational, so yung actual siya. So hindi mo siya kailangang aralin kung ano ba yung ibig sabihin ng autism, ano ba ibig sabihin ng ganito. So it's more on the actual. Yan. So, yun guys. So, kaya, hindi talaga yung maglilista ka ng notes, di ba? Sa yellow pad. Yung mga panahon dati, naglilista ka sa notebook ng mga review, ganyan-ganyan. May mag-highlight ka pa. So, dito guys, walang ganon. Walang ganon. Kaya wala rin tayong kopya-kopya kasi minsan own reflection. Marami dito ginagawang mga reflection paper. Tapos yung mga quiz online. So minsan, depende sa course yun guys sa program na tinitake nyo. For my program in the disability study, so ganun yung sa amin. Ayan. So, kung papunta pa lang kayo ngayong spring or sa fall, ay good luck sa inyo guys. So, I hope na maging maganda ang inyong schooling experience nyo dito and ma-reach nyo yung mga goals nyo dito sa Canada, kung ano man yung mga plano nyo pagdating dito sa Canada at kung matapos nyo yung school nyo. At sa mga natapos ng first year dito sa Canada, sa aking mga ka-batchmate, yan, congratulations sa the coming year naman ang paghahandaan natin. Mag-iipon tayo ng tuition guys. So tingnan natin kung kaya ba makaipon. Abangan natin, makakaipon ba tayo ng tuition mula sa ating summer job. Yun lang guys, at kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please consider subscribing and please like this video and please share para sa mga tao na nangangailangan ng information na ito, especially those who are
planning or going here in Canada this year or in the future. Yun lang guys, and thank you for watching. I'll see you in my next vlog. Bye! Ito pala guys, pag uwi ko, sama ko ba ito sa vlog, Calixto? Yan, show me what you did. Wow, ang ganda. Patingin nga nung ano, nung lalagyan. Yung cover, plastic. Okay. Yan, so ito yung... Wait, we have to... Sa instructions. Ayan, ginawa ni Calix Boy. Galing. How was it? It's hard. Do you like doing it? No. But you did it. Good job. Ang ganda oh. Gift to ni Saraya kay Calix Boy eh, nag-birthday. That's my gift. Ha? Sophia's gift ba? Galing.